Sa ibang balita naman, nagsagawa ng pre-bidding conference ang Commission on Elections para sa rerenta ang ilang kagamitan para sa 2016 elections. 5 kumpanya ang dumalo sa nasabing bidding. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. We can give the 100% assurance that as far as procurement of any goods and services that we are mandated to procure is concerned, you can be assured that this committee will be fair to all prospective bidders. Yan ang katiyakang ibinigay ni Attorney Helen Aguila Flores, ang pinuno ng Bids and Awards Committee ng Commission on Elections o COMELEC, matapos ang kanilang pre-bidding conference para sa pag-upa ng Optical Mark Reader o OMR at ng Direct Recording Electronic o DRE na parehong gagamitin sa darating na automated elections sa May 2016. 5 kumpanya ang dumalo sa pagpupulong para linawin ang mga detalye ng biniling bidding documents tulad ng presyo at mga panuntunan. 3 rito ang bumili ng bidding documents ng 2 teknolohiyang OMR at DRE. Yan ang Smartmatic TIM Corporation, Indra Sistemas at Econnect Pilipinas Incorporated. Gagamitin ang OMR sa mga precinct count optical scan o PCOS machine, habang para sa touch screen naman ang DRE na unang gagamitin sa Pateros sa National Election sa May 2016. Matapos ang pre-bidding, kinakailangang magsumite ng initial na technical proposal ang mga interesadong bidders sa Desyembre 4. Susuriin ng komite ang mga ito mula 4 hanggang 17 ng Desyembre upang masigurong dekalidad ang mga kagamitan ng bawat kumpanya. Sa Desyembre 22 naman, ilalabas ng komite ang final technical specifications ng mga kwalipikadong bidder at saka nila sisimula ng final bidding. Inaasahang pagdating ng Marso ay may nanalong bidder na magsusupply ng 23,000 unit ng OMR at 410 unit ng DRE. Sa unang bidding ng COMELEC noong 2009 para sa 2010 automated elections, Smartmatic ang nanalong bidder. Nagsupply ang naturang kumpanya ng 80 unit ng OMR sa Pilipinas sa ilalim ng lease with options to purchase contract. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.